financial warriors and future tycoons. Welcome to Peso Power Up, your Pinoy guide to riches and resilience. I'm Giselle, your Chief Maninias for today's episode, titled Igniting Your Inner Discarte, the Power of Financial and Entrepreneurial Literacy. And I am Angelo, your resident number cruncher. Karon atong hisgutan ang duwa ka importante kaayo nga topic na makapausab gyud sa inyong kinabuhi: financial literacy o entrepreneurial literacy. Don't worry, walay komplikado nga jargon, straight to the point ta. Naabong may panahon nga maglantaw sa inyong wallet? Wondering kung asa na patulong ang inyong sweldo? Or basta na may nindot nga business idea pero mahadlok magsugod? Kung ingon anak mo, you're exactly where you need to be. Mag-istoryahanay ta about how to make your money work for you, not against you. Ug unsaon pagtan-aw og opportunities ug himuon kini nga something amazing. Get ready to level up your financial game, mga amigo ug amiga. So kami ang inyong tulo ka passionate Pinoy advocates na ready mo share of insights, stories, ug practical tips. Si Giselle ang atong host nga always on point, si Angelo ang data whiz o ang itong mag-inspire sa atong entrepreneurial spirit, ug ako si Kate ang inyong representative sa common struggles o ang inyong guide na paghimo ng passion into profit. Let's get the piece of power started. Alright team, let's kick things off with a fundamental question. So why is financial literacy so crucial for us Filipinos right here, right now in Cagayan de Oro City, Northern Mindanao? It's a game changer, Giselle. Usa ka pagtuon bag-o lang nagpakita nga daghan pa sa atong mga Pinoy ang kulang sa basic financial knowledge. That translates to low saving rates. Mas daghan ang muutang sa informal lenders ug ikasubo matrap sa utang, pero kung masabtan nimo ang kwarta, ikaw mismo ang magkontrol. Sakto yun. Puno na ang atong mga OFWs na nagpadala og kwarta sa ilang pamilya. Kung ilang pamilya dili sila ka ng financial literate, ang ilang gipaningkamutan dali na jud mawala. Pero sa maayong budgeting og savings, makakatukod sila balay, makapaeskwela og bata og bisan makasugod og gagmay nga negosyo. Kana ang tinuod na gahom. Kung dili lang kini para sa individual na kaayuhan, no? Kung mas daghan ang financial literate, mulig-on ang atong ekonomiya. Mas daghang savings nagpasabot og mas daghang kapital para sa mga bangko nga mopahulang sa mga negosyo. Og mas edukado ang komunidor, makahimo og mas maayong desisyon sa paggasto, which creates a more stable market overall. Ug kauban sa financial smarts, kinahanglan pud nato ang kanang entrepreneurial spark. It's not just about counting pesos, it's about creating them. So unsa gyud ang entrepreneurial literacy biyan sa pagsugod sa negosyo? It's truly about spotting problems, seeing opportunities, and having the courage and know how to create solutions or value. Ang atong Bisaya nga diskarte, mao'y perpekto nga pulong anak. Absolutely! Tanawa lang yun ang Cagayan de Oro. Daghan kaayo tang makita ng mga gagmay nga negosyo nga nang balang puso, no? Gikan sa local cafes to online shop sellings, customized goods. Kana nga ang entrepreneurial spirit in action. Kini nga mga ventures nagbuhat og trabaho, nagpalihok sa mga lokal nga ekonomiya ug kasagaran gikan sa innovative na idea nga nagsulbad sa panginahanglanon sa atong komunidad. Ug sa paglambo sa gig economy, online selling, freelancing, content creation ug ang entrepreneurial literacy mahimong importante bisan pa sa mga individual nga dili magbukas og traditional shop. Ikaw nga ang imong kaugalingong amo, naka-manage sa mga imong kaugalingong serbisyo ug marketing. Parehas sa kong amiga, nagsupod siya siyang baligyan nga homemade cookie pandesal during pandemic. Nakita niya iyang panginahanglan sa comfort food, giperpekto niya iyang recipe, nakatuntog niya ang mga basic online marketing, o karon full-time na gid niya. Kana ang entrepreneurial literacy for sure. Wow, amazing kay mo ang amiga, no? Bisan pa kung employed ka, ang entrepreneurial literacy makapahimo nimo nga mas valuable. Ang mga kumpanya ganahan sa entrepreneurs, mga empleyado nga maghuna-huna para sa tag-iya, magkakita og inefficiencies o mag-suggest og innovative na solusyon. It's about learning, talking innovative and having a growth mindset. And that's the sound of our Barangay Bus segment. Nangagtagid mi sa among komunidad aron manginong sa ilang mga istorya. Let's listen. Una, nakaistorya mi kang Ate Joan, usa ka sari-sari store owner gikan sa atong kasilinganan.
Let's hear it. Ay, sugyan magmanis yung kwarta doon. Mga kwarta ko karon ugma wala na. Pero ginatry kita ko magtabi yung kamay para sa paninda pagkaugma. Ang pinakalisod yung tanang kalit ka gasto na tanang naay magkasakit. Maugit ang kinahanglan kayo magkampikan. Wow, relatable kaayo kana nga panginahanglan para sa kapital o unexpected expenses kay common kaayo nga problema. Sunod nag-istoryahan ni Mark usa siya kayang professional nga nagtrabaho sa IT o nag-freelancing to. For me, budgeting is the key. Gagamit ko ang app para ma-track tanan. Ang akong goal ay makatigom para sa down payment sa condo. So, i-automate ako ang akong savings o ang pagbaton o side key para makatabang goods na pag-diversify sa akong income. So, dili ra kaayo independent sa akong main job. Best advice, starting investing early based on kamay lang. Wow, lindot nga insights gikan kang Mark, no? Ug sa katapusan, nakaistorya mi ni Sir Gio, usa ka community leader of educator about sa mas lapad nga mga hagin. Ang pinakadako nga hagin kay kanunay ang kakulangon sa impormasyon o kakulangon sa sayo nga edukasyon sa financial matters. Daghan sa atong mga batanon wala gitudloan ni ini nga mga kahanas sa eskwelahan. Para mapalambo ang entrepreneurial thinking, kinahanglan nato nga magpakita og role models, maghatag og mentorship o maghimong supportive nga palibot para sa mga small business ideas nga molambot. Wow. So, powerful gid kayo nga istorya. Makita na pa ang common themes, ang struggle sa unexpected expenses, ang desire nga magtigom para sa dagkong goal, o ang panghinahanglan sa dugang edukasyon o mentorship. Ipakita pa gid ni ini ang kining mga literacies, dili lang theory, apan essential life skills o skills. No, sakto gyud. Dili lang kini about sa pagpangita, no? Kini about sa pag-manage o pagpadaghan. All right, nanugog na ninyo ang nanugog na ninyo ang mga istorya. Karon, para sa moment nga dugay na ninyong gihuwat, ang atong discarded do's and don'ts, practical tips for your financial journey. E ready na ang inyong mga pen or paminaw lang ang tarong. Okay, tip number 1. Budgeting like a boss. Ayaw lang paggasto nga walay plano. Usa kayano nga trick ang 50, 30 o 20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa mga wants, ug 20% para sa mga savings ug pagbayad ug utang. Gamit og app or kanang bisan notebook lang paaron kanang matrack ang kung asa nimo gigasto ang imong matag peso. Ang pagkahibalo maoy unang lakang. So, tip 2, saving sabak. Ayaw pagulat nga makatigong ka kung unsa ra ang nabilin. Pwede po ang imong kaugalingon. Pag-set up og automatic transfer gikan sa imong mga payroll account ngadto sa lahi nga savings account pagdawat imo sa imong sweldo. Sugdi og gagmay, bisan 50 sa isa ka semana, maghimo una og emergency fund or unong ka bulan nga living expenses kung mahimo. Ang tip number 3, hustle hard, smart harder. Ayaw kahadlok mag-explore og side gigs. Kung naa kay skills pagsulat kanang graphic design, pagluto, bisan pag-alaga og kanang mga binuhi. Himua kini nga ang kanang income stream. Dugang pa padayon sa pag-upskill, pagkat-on og bag-ong software, kanang bag-ong lengguwahe or kanang pag-attend lang sa mga workshops. Ang bag-ong kahanas maghatag og bag-ong opportunities. So, tip 4, investigating your future. So, ayaw lang pasagdi ang imong kwarta nga maglingkod lang. Pagkatong abot sa basic investment nga like vehicles sama sa pag-ibig, MP2, SS retirement benefits, or bisan gagmay nga mutual funds, pinaagi sa digital apps. Himo ang imong research, sabta ang mga risko o ang magsugod og sayo. Bisan sa gagmay nga kantidad, ang compounding maoy ang imong best friend. O ang akong pinakapaborito, tip number 5. Learn. Ayaw gyud paghunong sa pag-edukar sa imong kaugalingon. Sunda ang mga reputable financial influencers. Pagbasa og mga libro, pag-attend og libre nga mga webinars. Pagpaminaw sa mga podcast sama sa Peso Power Up, o kung mas daghan ang imong nahibalan, mas masaligon o mas makahimo ka sa pagdumala sa imong kwarta o pagtan-aw sa mga opportunities. So, aron masamap ang tanan, no, ang financial literacy maghatag nimo og seguridad ug kalinaw sa huna-huna.
ug ang entrepreneurial literacy mag-abli og pultahan nga walay kinutuban ang mga opportunities. Whether magsugod ka og negosyo or mag-level up lang sa imong career. Inumdumi, usa kini kapanaw, dili usa ka lumba. Matagamay nga lakang, importante. So, gi-challenge mo na mo ang mong mga amazing listeners sa pagpili ng usa ka tips sa episode karon nga i-implement ninyo karong semana. Sugdi ka na nga budget, set up ang mga automatic saving or bisan pag-research lang og usa ka bagong investment option. Sakto gyud. Ang inyong Peso Power Up magsugod karon. Salamat sa pagpaminaw sa Peso Power Up, your Pinoy guide to riches and resilience. Makita ninyo sa YouTube o i-follow ninyo sa @PesoPowerUpPH para sa dugang na tips of updates. Ibilin mi og review, i-share kini nga episode sa imong higala o ipahibalo ka namo ang inyong kaugalingong Peso Power Up stories. Stay smart! Stay financially fierce. Amping kanunay, CDO!